Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa malawak na mundo ng lihim na karunungan ng mga Pilipino mga ka-horror, may dalawang makapangyarihang gamit na matagal nang pinagkukumpara ng mga albularyo, antingero at mga tagasunod ng esoterikong kaalaman. Ang mutya ng kalikasan at ang medalyon. Sa unang tingin ay pareho lamang silang nagbibigay ng proteksyon, gabay at kapangyarihan. Ngunit kung susuriin ng mas malaliman, makikita natin na ang kanilang pinagmulan, likas na lakas, kahinaan at paraan ng paggamit ay lubhang magkaiba. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang galing, ngunit depende ito sa kung sino ang magtatangan. Ano ang kanyang layunin at gaano kalalim ang kanyang pangunawa sa mahiwagang mundo na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa paglalakbay natin ito mga ka-horror, sa paghahambing ng dalawang banal na kasangkapan, matutuklasan natin kung alin sa kanila ang mas mainam at mas madaling tanganan ng isang simpleng tao at alin ang mas higit na akma sa isang bihasang albularyo o antingero. Ang mutya ng kalikasan mga ka-horror ay isa sa mga pinakamatandang anyo ng mahiwagang proteksyon na kilala sa ating lupain. Ito ay hindi gawa ng tao kundi likas na biyaya ng kalikasan. Isang regalo mula sa inang lupa, sa mga diwata o sa mismong espiritu ng kalikasan. Maaari itong maganyo ng kristal, bato, perlas, ugat ng kakaibang halaman o kahit isang bahagi ng kalikasan na hindi basta-basta natatagpuan. Ayon sa paniniwala ng mga matatanda, ang mutya ay hindi basta-basta nahahanap. Ito ay ibinibigay o pinagkakaloob lamang sa taong dalisay ang puso at may layuning makatulong. Kapag natagpuan mo ito, hindi mo ito basta pag-aari. Sa halip, ikaw ay napili nitong maging tagapangalaga. Ang kapangyarihan ng mutya ay dahan-dahang dumadaloy sa katawan at kaluluwa ng taong nagtatangan nito. Ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malas, sumpa at negatibong enerhiya. Pinapalakas nito ang katawan, isip at kalooban. At sa tulong nito, ang isang tao ay nagiging mas konektado sa mga elemento ng kalikasan. Nagiging mas malinaw ang intuisyon at mas madali niyang nararamdaman ang presensya ng mabuti o masamang espiritu sa kanyang paligid. Subalit ang lakas ng mutya ay hindi marahas o biglaan. Tulad ng tubig ng batis, ito ay banayad, tuloy-tuloy at mas lumalakas habang mas matagal itong nasa iyo. Hindi mo kailangang magsagawa ng komplikadong ritual upang ito ay maging epektibo. Sapat na ang respeto, pananampalataya at dalisay na intensyon. Sa kabilang panig naman mga ka-horror ay ang medalyon. Isang sagradong bagay na nilikha ng tao ngunit binigyan ng banal o esoterikong kapangyarihan sa pamamagitan ng mga dasal, orasyon at ritual. Karaniwan itong yari sa metal, kahoy o bato at may nakaukit na imahe ng santo, mga sagradong simbolo o lihim na panalangin. Ang pinagmula ng kapangyarihan nito ay hindi likas kundi espiritual, sapagkat ito ay binabasbasan at pinapasok ng enerhiya mula sa langit o mula sa mas mataas na puwersa. Ang medalyon ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon, ito rin ay isang sandata sa espiritual na pakikipaglaban. Sa kamay ng isang bihasa, kaya nitong magtaboy ng mga masasamang espiritu, wasakin ng kulam o barang, at maging hadlang laban sa mga nilalang ng kadiliman. Ang enerhiya nito ay matindi, mabilis at tuwirang tumutugon sa panganib. Hindi tulad ng mga mutya na kailangan ng panahon upang lumakas. Ang medalyon ay handang kumilos anumang oras. Basta't ito ay pinananatiling buhay sa pamamagitan ng pananalig at dasal. Ngunit tulad ng lahat ng makapangyarihang bagay, ito ay may kalakip na responsibilidad. Kapag ito ay napabayaan, hindi ginamit ng wasto o ginamit para sa masamang layunin, maaari itong humina o tuluyang mawala ng bisa. Lagi nating tatandaan mga ka-horror na ang mga medalyon ay dapat pakainin ng mga orasyon at dasal upang manatili itong aktibo. Kung pag-uusapan naman natin mga ka-horror ang kahinaan, ang mutya ay sensitibo sa emosyon at layunin ng nagmamay-ari. Kapag ginamit ito sa kasamaan o inabuso ang kapangyarihan nito, kusa itong humihina o nawawala.
Hindi rin ito sapat kung ang kalaban ay isang malakas na espiritual na puwersa, dahil ang lakas nito ay nakatuon sa pagbalanse at hindi sa labanan. Ang medalyon naman ay umaasa sa pananampalataya at kaalaman ng may-ari. Kung walang orasyon, ritual o tamang paghawak, nawawalan ito ng saysay. May ilang medalyon din na hindi dapat basta-basta hawakan ng hindi bihasa, dahil maaaring magdulot ito ng kabaliktaran kung mali ang paggamit. Para naman makaka-horror sa isang simpleng tao na nagnanais lamang ng proteksyon, swerte o katahimikan sa buhay, mas madaling tanganan ng mutya ng kalikasan. Hindi ito mapanganib, hindi kailangan ng espesyal na karunungan at likas ang enerhiya, kaya't ligtas kahit sa mga baguhan. Ngunit para sa isang albularyo o antingero na humaharap sa mga masalimuot na espiritual na laban, walang papantay sa lakas ng banal na medalyon. Sa kamay ng isang bihasa, ito ay nagiging sandata ng liwanag laban sa kadiliman at tulay tungo sa mga mataas na karunungan. Sa huli, ang pagpili sa pagitan ng mutya at medalyon mga kahoror ay hindi lamang usapin ng kapangyarihan, kundi ng layunin at pagkatao. Ang mutya ay tulad ng isang tahimik na kakampi, palaging naroon, hindi mapanghimasok, ngunit palaging nagbabantay. Ang medalyon ay parang isang sundalong handang lumaban, malakas, mabilis, ngunit kailangang may wastong pamumuno. Ang aral dito ay simple. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi masusukat sa lakas ng bagay na hawak mo, kundi sa dalisay ng puso, mabuting hangarin at wastong paggalang sa misteryo ng kalikasan at ng espiritual na mundo. Sa kamay ng isang taong marunong gumamit nito, ang mutya at ang medalyon ay parehong nagiging susi, hindi lamang sa proteksyon laban sa kasamaan, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa koneksyon ng tao sa kalikasan at sa Diyos. Ikaw mga kahoror, nakapili ka na ba ng agimat o anting-anting na para sa'yo? Hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.